Showbiz fanatics, TBJ, abay talaga namang pinupupog at pinag-aagawan ng malalaking network. Bakit nga ba sumama ang loob ng tape? Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat at syempre batiin kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Sana po hanggang sa mga susunod na taon ay magkakasama pa rin tayo at nag-aabang pa rin kayo sa mga latest updates po natin. And for today's video, eto na nga dahil meron pong napakagandang news at sunod-sunod parang this coming 2024 ay dadagsa, hindi lang po ang mga advertisers ang dumadagsa sa EAT dito po sa Branded Eat Bulaga, dahil according po sa ilang source na nag-aantay lang daw di umano ang ilan pang mga advertisers na bumaba na yung injunction or tuluyan na nga na makuha na po ng TBJ yung titulong Eat Bulaga, kasi alam naman natin na nag-aantay pa po ang Branded Eat Bulaga, ang TBJ, para sa injunction po na ipatigil ang paggamit ng Eat Bulaga na logo, Eat Bulaga na trademark doon po sa generic, doon po sa fake Bulaga, para po at least talagang masasabi na may identity na po, diba? Pero ayun nga po according po sa ilang source, this coming 2024 ay mas marami at mas madadagdagan pang ilan sa mga advertisers na kumbaga na ready na po yung kanilang mga kontrata para po sa nasabing taon. And isa naman sa mga pinoproblema ng kabila, sige sabihin na natin, sinasabi nila na may mga advertisers po sila, pero meron po kasing ending yun hindi po talaga siya lock-in, hindi po sila naka-lock-in for the year, ganon. So ang kailangan nilang isipin, kaya nga po talaga diba, pilit nilang inaabiso sa publiko, maging sa mga advertisers, na mahaba pa raw ang laban. It takes 50 years, sabi nga ni Paulo, mahaba pa raw ang laban para po daw dun sa tinatawag na trademark, Pero kaya nga po nag-file ang TBJ ng injunction para po at least habang pinoproseso po yung kaso ay hindi po nila pwedeng gamitin yon, kasi naisa pangalan na Kumbaga inilagay na po ng IPO sa pangalan ni Sir Joey De Leon. So yun po yung kanilang dapat na igalang. Ito naman pong si Attorney Maggie Abraham, nagbigay po ng kanyang salaysay na dapat daw igalang din daw ng TBJ na meron nilabas daw ng IPO na pwede pa rin daw nila gamitin ang title. Hindi na natin alam kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo Pero this time, ito na nga isa sa pinakamagandang pasabog at napakagandang news na natanggap po ng TBJ. Dahil simula January 6, 2024 ay hindi na lang sa TV5 mapapanood ang EAT, mapapanood na rin ang noontime program or noontime show ni Tito Vic and Joey at Legit Lover Cats sa RPN9 at CNN. Ayan, inula ng congratulatory remarks ang TBJ at ang Legit Lover Cats dahil sa napakagandang balitang ito. Good news at another blessing daw di umano ito sa TBJ at EAT. Ito raw ang comeback na hindi inaasahan. True naman po yan kasi after 34 years magbabalik ang TBJ sa una nilang tahanan dahil sa RPN9 unang umere ang Eat Bulaga noong July 30, 1979. Kaya pala itong si Sir Joey De Leon napaluha siya kasi may very nostalgic na yung pinagmulan mo, babalik ka, Kumbaga parang welcome pa rin kayo kasi doon kayo nagmula Kumbaga hindi na burn yung bridge ng RPN tsaka ng TBJ. Hindi katulad po sa GMA, parang tuluyan na nilang tuluyan na nila na binurn, sinunog na nila yung ugnayan nila sa TBJ, diba? So, Eat Bulaga noong July 30, 1979, siguradong tuwang-tuwa nito ang TBJ na magbabalik sila sa unang network kung saan nagsimula ang EAT. Alam niyo po, to tell you the truth hindi po ine-expect ng TBJ na magkakaroon po ng ganitong kagandang offer sa kanila. Biruin po ninyo nagsara ang isang pinto pero ang dami pong bintana na nagbukas. Yun po yung pinakamagandang news na natanggap nila. And I know na inaani po kasi nila yung magandang hangarin nila at pinaglalaban nila sa publiko kasi maganda yung naitanim nila kaya yung good karma bumabalik Pero yun nga, asahan natin na mas lalawakan
at mas pagagandahin pa at mas marami pang maaabot ang Eat Bulaga branded TBJ. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Unahin po natin ang komento ni Mr. Eddie Bucayo. Sabi niya, everyday na gamitin nila yan, mas palaki ng palaki bayad ng damages o royalty. Ayaw naman sana ng TBJ na ganyan. Nakiusap na sila na wag gamitin, kaso matigas ulo nila Kaya ayan, bayad din. Since nung umalis sila nung July, ganon ang computation nun. Titigas ng ulo kasi. True. Mula, as I've said po, diba, ito yung isa sa mga updates natin na bakit hinahayaan ng TBJ na gamitin nila, kasi dagdag po yan sa mga sa mga damages, kumbaga parang danyos perjuicious na ginawa mo So, ilang beses, how many counts of copyright infringement yung pwede nilang makuha sa paggamit po ng titulong Eat Bulaga, kahit hindi po sa kanila nakapangalan. Sabi ni Mr. Permin Bawalan, okay lang gamitin ng tape ang Eat Bulaga. Magpapasalamat pa nga TBJ dahil may taga-sponsor. Kahit pinakakulelat sila Isko at Paulo sa rating, pinagsisigawan pa nila Isko at Paulo yung titulo ni Boss Joey. Walang kahirap-hirap sa TBJ. Kaya hinahayaan na lang gamitin ng tape ang titulo. Tama naman, sabi nga ni Sir Joey, diba? Nagpapasalamat sila dahil pinopromote ng tape yung kanila pong programa. Sabi naman ni Bong Mora, as I know, even RPN9 is also covering the PBA. So, is it possible that the PBA on A to Z is redundant and should leave A to Z anymore? Alam mo, posible pong mangyari yan. Kasi parang kung ito po ay parang babawasan na, mas lalawak na kasi ang TV5 So, pag lumawak na po yung kanilang nararating, aalis na rin sila kung saan nagbabayad po sila doon ng airtime, 'di ba? At least dito sa TV5, solo na po ni Sir Mr. Pangilinan. Sabi naman ni Joel G, so meaning sa mga provinces na malakas ang signal ng RPN9 pero mahina ang TV5, weekend lang nila mapapanood ang Eat Bulaga. Sana maging weekdays na rin. Hindi, ganito po kasi yan. Unti-unti. Hindi naman po agad-agad pasabog, 'di ba? Agad-agad everyday mo nang mapapanood yung Kumbaga unti-unti kasi may pa yan Meron pang trial yan, 'di ba? Kaya nga po nagbigay sila ng tentative date ng January 6. Kasi ngayon pa lang inaayos yan, magkakaroon na rin ng testing yan. Paano ba yung gagawin nila para mas mapalakas at lahat ng kabahayan sa provinces ay maaabot ng programa na ito. So, let's wait and see na lang po. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!